Magandang umaga mga ka-mission. Nagbabasa ako ulit ng Bible ngayon at napakaganda nung message ng Panginoon. Alam nyo, dito sa Isaiah chapter 53 verse 5 hanggang sa mga sumusunod na verses, nabasa ko rito yung napakagandang pangako ng Panginoon. Alam nyo, lahat ng tao, galing ng tao magbigay ng solusyon sa lahat ng problema. No? Tayo, nagtatrabaho tayo, nag-iisip tayo for the future. Kasi nga, maraming problema, marami tayong mga ginagawang situation sa buhay natin. Pero, merong isang problema na hindi natin kayang bigyan ng solusyon. At alam mo kung ano yon? Yung kasalanan. Kaya napakabuti ng Panginoon kasi sa mahabang panahon, ibinigay niya ang kanyang bugtong anak para mamatay para sa ating mga kasalanan. Sa panahon ni Propeta Isaias, hinulaan niya na yon bilang isang propeta, hinulaan niya na yung pagdating ng Messiah. At alam mo, dito sa kanyang libro, sa Book of Isaiah, inisa-isa niya, nakakalungkot kasi talagang dito in-emphasize niya na si Jesus Christ talaga ang magbabayad ng ating mga kasalanan. Basahin ko sa inyo from verse 5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas ng kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusang tayo ang dapat na tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Alam mo, dito makikita natin, no, mga kamisyon, ang Panginoong Hesukristo ay talagang naparito. Ang isang objective niya ay para bayaran yung mga kasalanan natin. Which is kung titignan natin, di ba, di naman niya kailangan gawin yun eh. Pwede naman silang gumawa na ng panibagong tao kasi nagawa na nga nila noon. Sabi sa Genesis, di ba? Sila ang gumawa ng tao, sila ang gumawa ng lahat. Pero dahil sa pagmamahal niya sa akin at pagmamahal niya sa iyo at pagmamahal niya sa lahat, dinanas niya tong hirap na to. At pagkatapos ng maraming taon, nangyari itong hula ni Propeta Isaias. Isang tao, isang normal na tao, ang namatay sa krus ng Kalbaryo ng walang kasalanan. Mga kamisyon, isipin mo yung mga bagay na nagawa mo mula nung una na sinilang ka sa mundo hanggang sa mga susunod na panahon. Lahat yon, sabi sa Biblia, binayaran niya lahat. At nasa iyo na lang kung tatanggapin mo yung regalo niya. Sabi ng Panginoon, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na ang sino mang manampalataya sa kanya hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nasa iyo na available na yung regalo na yon, mga kamisyon. Tatanggapin mo na lang. Yan yung hamon ko sa iyo ngayong umaga. Sana at napapanood mo to, kung napanood mo to, sana ma-realize mo yung ginawa ng Panginoon alang-alang sa atin para magkaroon tayo ng kaligtasan. Simpleng paalala mula kay Kuya Bert.